Magandang araw. So bagong pakikipagsapalaran na naman sa katulad ko, isa akong domestic helper dito sa Hong Kong. Kung iyong tatanungin, pag napapakinggan natin ang salitang domestic helper at nasaan ka mang lugar, katulad ng Hong Kong, minsan sasabihin ng mga tao, swerte mo naman. Wow, sarap naman, sana all. Pero hindi alam ng tao na mga nakakita. Hindi lahat na nakita niyong masaya dito sa abroad ay yun talaga. Minsan may mga nakatagong mga lungkot na hindi namin nasasabi. Pero kahit ganun pa man, lahat kami dito ay nagtitiis para sa pamilya. Dahil ang bawat araw na lumilipas na hindi sila kasama ay kinakaya namin. Dahil ang aming pangako na darating ang araw, makakaahon din sa hirap. Hindi lahat kinakaya. Marami ang hindi nagtatagumpay. Mayroong mga umuwi, bigo, dahil hindi nakaya yung mga pagsubok. Una na dito yung lungkot. Dahil pag nasa abroad ka, hindi lang kailangan lakas ng loob ang baon mo. Kailangan mo rin ng tiwala sa Panginoon. Kumapit ka, huwag kang bibitiw kahit anong pagsubok. Determinasyon, para kung nanghihina ka na, gusto mo na sumuko, gusto mo na umuwi. Pangahawakan mo yung determinasyon mo. Kailangan mo rin ng may mga goals sa buhay. Pag sinet mo yung goals mo, ano ba yung dahilan ko ba't ka nandito sa Hong Kong? Para sa mga anak. Sa katulad ko, na single mom, wala akong pinlano kundi para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Last na yung sarili ko. Yun ang katotohanan sa mga katulad namin. Hindi lahat masaya sa nakikita sa social media. Makikita ng mga OFW, masaya. Sa 7 araw sa isang linggo, isang araw lang doon ang masasabi natin na nakakapag-enjoy ang mga OFW. Pero minsan, ang iba, kahit na linggo, gumagawa pa rin ng paraan para magkaroon ng karagdagang kita. Kagaya ko. Yung pahinga, sa gabi na lang ginagawa. Sa maghapon, kailangan maging busy, kabalayin ng sarili para makalimot sa mga kalungkutang nararamdaman na pilit mong tinatago. Sana dumating ang oras na makaahon din. Yan na ang laging salita ng bawat Pilipino OFW. Sana dumating ang araw, mamit na natin yung ating mga target sa buhay. Maibigay na natin kung ano yung mga dapat natin ibigay. At sumapit yung araw na kahit naman paano, ma-enjoy mo yung buhay na wala ka nang iniintindi. Maiksi lang ang buhay. Kung kaya naman, gamitin mo yung bawat oras ng buhay mo na mayroong magandang patutunguhan. Sa kagaya kong OFW, ang mapapayo ko, mag-ipon kayo. Kasi hindi tayo habang buhay ng malakas. Dumadating ang mga pagsubok, ang karamdaman, hindi na iwasan. Pag kayo nasa abroad, alagaan nyo yung sarili nyo. Mahirap. Mahirap pag magkasakit. Malayo ka sa pamilya mo. Walang mag-aalaga sa iyo, kundi ikaw. Meron namang mabait na mga amo na tutulungan ka, ipapagamot ka, aalalayan ka, pero hindi lahat. Mayroong mga amo, walang pakialam. Kahit may sakit ka na, magtatrabaho ka pa rin. Tama nang bigyan ka ng gamot, patingin ka sa doktor, pero pag nakikita at may kailangan sila na ipagawa sa iyo, gagawa't gagawa ka pa rin kahit masama ang pakiramdam mo. Yun ang katotohanan sa abroad.
Sa pamilya naman ng mga OFW, sana naman sulitin nyo yung bawat sentimo na ipinapadala sa inyo. Sa ganung paraan, matutulungan nyo ang kamag-anak nyo, ang mahal nyo sa buhay, na mapaiksi ang oras na pagtitigil nila sa abroad. Magtulungan, yun ang dapat para sa pamilya. Huwag susuko, huwag hahayaan na ang kapamilya nyo lang sa abroad ang magbigay ng lahat. Dahil hindi pwede na sa isang bangka, iisa lang ang sumasagwan. Kailangan sa bangka, kung meron mang kapitan na siyang magagabay, ang mga tauhan ay kumakatawan sa pamilya sa Pilipinas. Sabay-sabay na sasagwan at hindi hahayaan na lumubog ang barko. Masyadong matalinhaga, pero yun ang katotohanan. Dahil may ilan sa mga OFW na may mga kapamilya na hindi nakikipagtulungan. Mahirap sa isang OFW na ikaw lang lahat ang kikilos. Kailangan tulungan. Dahil kaya nga tayo pamilya. Tinawag na pamilya. Kailangan magtulungan. Alalayan ng bawat isa. Sa mga anak naman ng mga OFW, mag-aral kayo mabuti. Kung ang inyong magulang ay nasa abroad, yun lang ang magiging reward nyo sa kanila. Mabigyan nyo sila ng diploma, makita namin na kayo ay nakapagtapos. Makapagtrabaho, sapat na sa amin yun na malaman na darating ang oras na magkakapamilya kayo at magiging matatag ang inyong buhay at hindi kayo babagsak or matatalo ng mga pagsubok sa buhay dahil pinatatag na kayo ng panahon. Tibayan nyo ang sarili nyo, ang inyong dibdib, ang inyong pag-iisip, maging matalino at maging mapagmatsyag sa buhay. Dahil ang pakikipagsapalaran ay hindi ganun kadali. Darating ang oras na magiging magulang din kayo, magkakaroon ng anak, at meron na yung aasa sa inyo. Para sa pamilya ko, mahal na mahal ko kayo.